Pag kayo ay may nakapagbukol, ang tanong, kanino sila unang pupunta? Una, sino ba yung mga espesyalista sa dede? Ang grupo namin, ang tawag sa amin, surgical oncologist. So you can look for a surgical oncologist to see you. May mga tinatawag tayo mga breast surgeons or any surgeon. General surgeon, pwede rin naman sila. So mga surgeons in general, they can evaluate you. Paano malalaman na may breast cancer ka? Alamin natin. So Doc Arcid, paano ba? Ang mga simptomas ng breast cancer minsan, ang pinaka-common ay may bukol sa dede. So, tingnan mo, kapain mo kung may bukol ka ba nakakapa sa dede mo. Pangalawa, karamihan sasabihin nila masakit yung kanilang dede. So, yung pain, masakit. Minsan sasabihin nila, pag malapit mag-mens, masakit yung dede nila. Nawala na yung mens nila, masakit pa rin. Isa sa mga simptomas din ay masakit ang dede. Pangatlo, minsan yung sinasabi natin discharge, nipple discharge. Yung nipple discharge, minsan mapula yung lumalabas sa nipple natin. Pula, minsan green, minsan puti. So mas mainam na magkaroon ng high index of suspicion na baka ito ay senyales na may breast cancer ka. Pang-apat, yung sinasabi na lang kakasugat-sugat yung dede. Yung nipple areola, titingnan nyo. Yung nipple, minsan may sugat, o yung areola, or any part ng breast nyo na may sugat na hindi gumagaling. For example, minsan senyales din to na baka may breast cancer ka. Minsan yung iba, pulani, ang sinasabi nila, may nakakapasalang pulani pero walang pinanggagalingan. Minsan, although uncommon, pwede rin na yung pulani na yun galing sa bukol sa dede. So ito ay senyales din na posibilidad na meron kang breast cancer. So ito yung mga senyales or simptomas ng breast cancer na pwede nating isipin yung possibility na baka may breast cancer ka. So balik tayo doon. So kung mo magpapascreen tayo, mammography, every 6 months ba yun o once a year? Hindi, usually annual ang tawag natin dyan. So annual is yearly. So 40, umpisa, annual mammogram will be a good choice for screening. Pero ang mammogram, lang pang pasyente na nagme-mens pa, may timing din kasi yun, Dr. Cindy, no? Hindi mo pwedeng ipamammogram na any time of the month for patients who are pre-menopausal. Kailangan matapos yung mens mo bago ka mag-mammogram. Kailan? So the best time usually is 7 to 10 days dun sa umpisa ng mens mo. Kunwari, nag-umpisa ka ng Lunes, mabilangin mo 7 to 10 days dun sa umpisa, dun ka palang pwede pagpamammogram para hindi masyadong lumpy o yung masyadong mabukol yung effect or changes because of your hormonal changes during menstruation. Tapos yung self-breast examination, ganun din. Parang kailan ka mag-self-breast exam, ganun din ang gagawin mo. Bilangin mo kung kailan matapos yung menses mo. So walang problema pag menopause? Pag menopause ka kasi, wala ka nang pipiliin na oras. Mamili ka na lang from any day of the month. Ano yung youngest mo na breast cancer patient? Meron akong pasyente, when I was still in training, she was 19 years old. Imagine, no? Hala nung una namin, yung simpleng bukol lang. It turned out, nung binayopsy namin, lumabas breast cancer. At ito ang pinaka-remarkable. Wala siyang family history at all. Yun ang sinasabi. Nanay niya, okay. Unfortunately, hindi namin napa-genetic testing. So baka pwede na may genetic. Kasi sabi nila kasi, mga pasyente na mas bata na nagkakaroon ng breast cancer, usually meron silang mga genetic predisposition. Oldest breast cancer? Oldest, I think. Presently, I have a patient who's 86, 87. Marami pa rin. Kasi sabi nga nila, as you get older, nagkakaroon ka na mas malaki yung chance mo magkaroon ng breast cancer. No? But may mga studies na ngayon na wala nang pinipilang edad in terms of kung kailan ka magkakaroon ng breast cancer. Nakakatakot pero... magagawa ng paraan. Correct. Yan ang gusto ko nang malaman na huwag kayong matakot kung may makita kayo, makapa kayong bukol kasi hindi lahat ng bukol sa dede ay cancer. May mga bukol sa dede na karamihan sa mga babae hindi naman cancerous. Kaya huwag pabayaan. So, ibig sabihin, pag nakita mong meron o nakapa mong meron, ibig sabihin cancer. Hindi pero, kailangan pa-check. Kailangan mo magpa-check. Napaka-importante, we keep emphasizing early detection. Naku, Je, alam mo, ang daming pasyente dyan na pinipilit kong magpa-test for breast, no? Early detection. And yet, meron silang fear, natatakot na baka may makita. Paano natin yan maaayos sa mindset ng mga babae? Unang-una,
identify natin ano ba yung takot nila. Takot ba nila dahil masakit ang mammogram? Hindi siya masakit, so huwag kayong matakot. Pangalawa, I think itong karamihan, baka may makita na resulta na pangit sa kanila. So huwag kayong matakot kasi pag nakita natin yung resulta sa mammogram, ito na yung umpisa natin ng paggagamot sa inyo. Kasi you have to understand na hindi lahat naman na makikita sa mammogram ay cancer kaagad. Ito ay guide para sa isang espesyalista. Ano ba ang susunod na hakbang natin? Kasi may mga pagkakataon na nakikita sa mammogram ay yung tinasabi nating pre-malignant. Ano ba ibig sabihin ng pre-malignant? Magiging cancer in the future yung nakita sa mammogram. May magagawa ba tayo na sana wag na maging cancerous yung nakita sa mammogram in the future? Ang sagot, meron. So kaya importante na yung mammogram ay magawa kasi meron tayong mga advantages na makukuha base sa resulta ng mammogram. Una, sinabi na natin kanina, early detection could be one possibility na isang advantage ng mammogram. Pangalawa, may mga lesions sa dede na pwede mag-umpisa pa lang na hindi siya cancerous but it can lead to cancer in the future. So, pwede nating agapan kahit papaano. So, talagang paulit-ulit natin yung mammogram, ano? Meron ding mga nababasa at nare-report na pag daw nagpa-test ka ng mammogram, associated daw yun sa lalo kang makaka-breast cancer. Totoo ba yun? Yan ay isang maling assumption. Hindi siya tama, mali na isipin na ang mammogram ay lalo kang magkakaroon ng breast cancer. Kaya ang message natin sa kanila, huwag matakot. Huwag matakot. Meron ba tayong data dito sa Pilipinas na mas maagang nakukuha natin yung mga breast cancer patients o medyo on the late stage? Napakagandang tanong, Dr. Cindy. Kasi karamihan pa rin, nakakalungkot na sabihin sa ating mga tagapakinig, ng karamihan pa rin ng breast cancer na nakukuha sa atin ay nasa late stages. Konti pa lang, mas kukonti yung nakukuha natin at the early stages. Kaya na-emphasize namin na lagi mas maganda talaga ang early detection. Kasi gusto natin makuha yung breast cancer during the early stages of the disease. Bakit? Kasi mas magandang outcome. Mas malaki yung posibilidad na gumaling kayo sa cancer. Unlike pag nandun na kayo sa dulo, yung late stages, yung outcome ng gamutan ay mas mababa, mas hindi successful kumpara sa early stages of the disease. Kaya yun ang nakakalungkot kasi baka nauunahan ng takot ang mga kababayan natin. For example, number 2, hindi inuuna ang kalusugan, syempre, which we cannot blame them also. So, pangatlo, kung takot ang umiiral kasi na makita na may sakit sila, takot sila magpagamot, nagpapatagal yung sakit, pumupunta na sa ibang lugar. Yun yung tinatawag na metastasis. Galing mo, Dr. Cindy. So, metastasis. Diba? Pag mga Pilipino, pag narinig yung metastasis, ang pumapasok sa isip nila kaagad, naku, patay na. Patay na. Kumalat na yung kanyang sakit. Pero, ang good news ko naman po sa inyo, pag nag-metastasize niya, may pag-asa pa naman. Ang lagi kong sinasabi, ang isang doktor ay siya nagbibigay ng pag-asa sa mga pasyente. Hindi tayo yung source ng parang panic, no? So, there's hope, pero pag ikumpara mo yung pag-asa kung nakuha sa early stages, mas mataas yung pag-asa ng unang stages ng sakit kumpara pag nasa metastasis na siya. Kung alam ko, gusto mong tanongin, Dr. Cindy, kung saan pumupunta. Una, sa buto, kumakalat sa buto. Pangalawa, pumupunta sa baga. Pangatlo, sa atay. Pang-apat, sa utak, sa brain. No? So ito yung mga potential na 4 na pwedeng puntahan ng breast cancer pag ito ay hindi naagapan. Pag kayo ay may nakapangbukol, ang tanong, kanino sila unang pupunta? Una, sino ba yung mga espesyalista sa dede? Ang grupo namin, ang tawag sa amin, surgical oncologist. So you can look for a surgical oncologist to see you. Number 2, may mga tinatawag tayo mga breast surgeons. Pwede rin sila. Or any surgeon. General surgeon, pwede rin naman sila. So, mga surgeons in general, they can evaluate you. Makikita nila kung ano ang tingin nila dun sa nakakapa, for example, na bukol sa dede mo. Tapos, sila na mismo magsasabi sa iyo ano yung mga imaging kakailanganin. Mammogram, ultrasound. Ito kasi ang kultura ata ng mga Pinoy, no?
Pag sinabi kasing may cancer na narinig, for example, breast cancer, akala nila End na. Parang Wala ng pag-asa. ito na. Yes, wala ng pag-asa. Parang death sentence na siya. Pero ang cancer ngayon ay nagagamot na. Okay? Nagagamot na ang cancer. Lalo na ang breast cancer, sa dami ng gamot na pwede nating ibigay, maganda na ang ating outcome in terms of breast cancer. So, may pag-asa sa isang pasyente na may breast cancer. Kaya andito tayo, mga oncologists, to give that hope to the patients na alam natin na meron silang pag-asa ng buhay after the diagnosis of breast cancer.